Diskarte namin to. Paano maalamin mabisa kaya dala ng presyo? Ang inabutan ko sa bahay, yung kabit ni Rigor. Inuwi niya dahil buntis daw. Hindi ko maintindihan kung anong ipinakain ni Rigor kay Marites na tinatanggap niya yung sitwasyon na gano'n. Kaya talagang isusumbong ko yung si Rigor at si Lena sa presinto para mawala na sila sa serbisyo. Bakit mo pinadala na yun? Kaya para imbestigahan yung pagkamatay ni Pablo Caballero. Babalikan ko na lang po kayo kung pwede na kayong kausapin ni Senyor. Catherine, hindi natin may babalikan ko yung ano sa kanya, yung galing sa kanya. Makikita mo sa Linda at sa akin yung nagaling. You are being insensitive. Gusto ni Sr. Facundo na palaguin ang kanyang negosyo. Kaya kailangan niya ng mga na magtatrabaho sa kanyang mga iuutos. Kung sasali kami sa grupo niyo, kailangan namin malalakas na armas. Maraming tao. Hindi nga lang kung oo sila. Bakit na kailangan mo na namin makausap si Sr. Facundo para malaman niya kung ano ang mga hihilingin namin sa kanya bago kami sumali sa grupo niyo. Ito yung babaeng nakalaban ko kanina. Si Madonna ito, isa siya sa mga alas ni Sr. Facundo. Bakit ka akong sipatay? Sinusubukan ka lang niya. Nakapasa ka naman sa pagsubok niya. Magaling ka, pinabilid mo. Hindi ka aral pero buo ang loob mo. Ay na, itaga natin si Sr. Facundo. Mag-ayos lang muna kami. Huwag mo mag-away. Hindi tayo magkakabentahan yan eh. Yan. Marcin, Nita, nagpalit na pala kayo ng pwesto ni Roda, no? Oo. Laki naman na namin customer. Ang dami. Kailangan namin ng mas malaking pwesto. Marites, bakit ka nga pala wala dito kahapon? Nag-ceremony kasi si ibig sabihin, nag-promote siya. Okay, tama-tama ang timing ng mag-promote ha. Siguro, tumaas niya ang sweldo. Hindi, sigurado yun. Tumaas ang sweldo pa ganyan eh. Tama-tama sa sitwasyon ng pamilya ninyo, medyo masakit sa bulsa. Hindi naman yung pagtaas ng sweldo yung hinahabol namin eh. Kasi importante sa amin yung pagkilalang ginawa nila sa serbisyo at trabaho ni Rigor. Correct. Oh, ayos na yan. Basta benta, hindi tayo nauubusan ng customer, Lucio. Araw-araw tayong pangyayano. Ito ba mga tayo pa? Tulad lang yun. Tayo may pinakamay kalidad na droga dito sa atin. Kaya binabalik-balikin nila tayo. Ayos yan at sigurado kakalat ng balitan tayo may pinakamagandang kalidad na droga sa buong Maynila. Diba ang negosyo kung sakali? Ano ba yung hintay ninyo? Pusin nyo na yan. At marami pa kayong bebenta. Kaya!
magbisita si Senyor. Kalala, pupuntahan ko siya. Sasabihin ko sa kanya na nandito na kayo. Dito lang muna kayo. Huwag kayong mag-alagala. Ayaw ni Sr. Facundo na pakalat-kalat ang mga tauhan niya, lalo na at may mga ganitong pagtititin. Sige, susunod mo. Tara, sumama kayo sa akin. Kape po. Okay, ito, thanks. Mga bata natin eh. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Hindi ka mabagay sa iyo! Pangalaring Bendoy! Yan! Mamalaki mong pagkapulis! Pinuntahan kita sa bahay mo para harapin ka! Yung kapit mo ang dinaktan ko doon! Ngayon, pinagtagpo tayo ng panahon para magbukas! Huwag kang bastos ha. Huwag mo makakatingin ka sa akin. Bakit ko nila? Bakit mo binago yung anak ko? Bakit mo sa sinagdan? Matagal mo na pinaplano to. Iniibig mo ako para magawa mo ang kawalang hiyang ito. Para walang magtanggol sa anak ko. Demonyo ka! Demonyo ka! Matagal ko din, Chris. At tinanggap ka sa kasama mo. Ano yun? Huwag mong gamitin ang naparatan ni Marites para saktan siya. Wala akong pakialam sa mga mong kasama. At matagal ko na sinabi sa ito. Kapag tinangpalan nila ako, hindi yan. Anak ko si Marites. Habang buhay ako makikialam. Sige na! Intindi, tama na. Demonyo ka! Nakakawalan niya! Manugang ko po yung malangyang pulis na yan. Sige sa akin. Hindi ko naman alam na dito nagtatrabaho din ako eh. May konti nga din ang kami yan eh. Kasong basura talaga ang gawin niya. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Kung ano yung personal na problema ninyo. Dito pa kayo pinapuntan? Sa buro ng apo ko? Binabasot siya talaga ang apo ko. Pasensya na po. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Layas! Sige na. Layas! Bibi! Sige na. Sige na. Pasensya na po. Pumunta po kami para imbestigahan ng pagamatay ni Pablo Caballero. Ganyan pa. Sa tingin mo naman, masasagot ko pa ng maayos ang mga tanong mo? Hintayin niyo ang aking asawa. Facundo, gusto mo kausap ng mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso ni Pablo. Nandun sila sa taas. Hayaan mo silang magbigay. Ang dami natin bisita. Ano na? Para makaalis na? Nang hindi na makagulo pa. Ano na siya? Ganito si Tinding at yung isang pulis. Nag-iskandalo. Kasi naman magkamag-anak pala may malaking away. Nakakahiya. Kasi sige, biti na maupo ka. Magdalas ka. Kausapin mo sila. Ayusin mo. Sige. Madonna, kumusta yung tao ng Yasek? Mahusay ba? Oo, Senyor Facundo. Dekalidad si Tanggol. Magaling makipaglaro. Sana'y makipagbasa. Sabi sa inyo, nakasaan yung bata ko eh. Pati si Madonna napahanga. Ang depending on you, ha? Masala? Kasi hindi niya kayo buhay. Siguro kasi. Pagtinding, ba't ka kasi mangot niya?
Elena, si Rigor ang mas malaking kasalanan sa anak ko. Papatulan niya yung babae, pupuntusin niya, tapos hindi tirapan niya sa bahay niya. Na-tiyempohan lang kami ni Senyora. Kung hindi talagang tatapusin ko siya. Iskandal ka sa mga bisita. Talagang pag-iinitan ka ni Senyora. Hindi, mabuti pa talaga ituloy mo na yung pagrereklamo sa dalawang nasa presinto. Talaga. Yun ang gagawin ko. Babalik ako sa Quiapo at isusumbong ko sila sa mga hepe nila. Swerte si Tilly na sa oras ako nagtrabaho eh. At kung hindi nakatikim talaga sa akin yan, hindi ko makakakaano ko kasi ginawa niya kay Lena. Kaya basta ko malma ka, ihiwalay mo sa trabaho natin ang personal na problema mo. Jesus, gusto ko na uuwi na muna ako sa bahay. Ang tanong kita, mas magpakiramdam mo? Kaya ko lang sarili ko. May pagagawa ko sa iyong mga misyon na hindi ordinaryo. Kaya kailangan ko ng mga taong matapang, walang takot, buo ang loob, at halang ang bituka. Boss, yaka-yaka namin yan. Mga lang ang bituka ng lahat ng yun eh. Kaya lang po, hindi pa kami kumpleto. May mga kasamaan pa ako na nasa loob ng pulungan na kailangan natin may labas para makumpleto ko kami. Mahuhusay po ang mga yun. Nakita ko na po kung paano sila magpaglaban. Malaking tulong po sa atin yung grupo ni Tanggol. Marcelo, wala na tayong panahon para palayain sila. Boss, baka magawa niyo ng paraan. Baka matulungan natin sila para makatakas sila doon. Handa kami tumulong para mapalaya ang mga kaibigan ni Tanggol. Boss, isa lang ang kondisyon ko. Kinakailangan na makasama ko dito ang mga kaibigan ko. Dahil kung hindi kami sasama sa grupo nyo. Ikaw ang magiging responsable. Ikaw ang bahala dito. Marami po kong koneksyon sa loob. Hello! Mga Santos, kumusta na? Marcelo, May hihilingin sana ako sa iyo eh. Kailangan ko kasi itakas mo yung mga kaibigan ni Tanggol. Oo. Ngayon, kung meron ka ng masasama na pwedeng mapakinabangan, isama mo na rin. kailan mo kailangan? Mamayang gabi sana na eh. Alas naman. Ikaw naman. Pagkatapos yan, may nag-aabang naman sa'yo malaking pera. Tsaka di mo lang, baka meron ka rin makukuha ng trabaho. Sa likod ng NCR, may lagusan doon. Doon kayo magabang. Sige, maghahanda kami. Senyor, areglado na. Mabuti. Kailangan ko nang balikan ng pamilya ko. Kayo. Huwag kayong lalabas. Marcelo, ligtas pa kami rito. Oo, okay, magkalala. Ito lang kayo. Babalik din. Marcelo, ano sabi? May tatakas na ba yung mga samahan ko? Ayos na, nag-usap na kami. Reglado na, mamayang gabi. Sige, relax lang kayo dyan. May inumin. Ha? Sige na. Mamang Puli, nai-report po ako sa inyo. Si Edwin di mo kulangan bumabalik dito sa Quiapo. Nasaan ka ba? Mga pulis to! Wala ka sa ako! Dito ka! Dito kayo! Puntasan nyo na agad! Bilisan nyo! Mama! Ano ginagawa mo dito? Ang sabi ng mga kapitbahay niyo, pinagpaparil yung bahay niyo. Sino yung nagbaril sa inyo? Sige na, sabihin mo sa akin, anong pangalan? Ngayon wala na ang kuya mo, responsibilidad ko na makantay ang bahay. Siguro pa talaga ako matatakala ka ng Christopher. Get out of my face! Alam
lalabas ako. Hanapin si Marcelo. Hoy! Ikaw na naman. Dito ka rin ba para sa buron? Suntok pa. Baka makalimutan ko kapatid kita. Tanggol, nakita ko na naman. Hindi na ako magsasayang ng oras para sa konting demonyo.